Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn? pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang? Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Wala tayong bida dito. Literal na general reading. Kasi dalawa yung tao. So pag dalawa yung tao, o masigit pa sa dalawa, nagiging energy yung tao. Mamaya gagamit ako ng clarifier cards, baka dun may lumabas. Pero sa ngayon, ang meron tayo ay 3 of Wands, 6 of Pentacles, ito Page of Cups, Page of Pentacles, Six of Pentacles. So, ang dating sa akin sa period na to, asahan natin na may mga tao na mas bata sa iba sa inyo na pwedeng makaapekto sa magiging sitwasyon nyo sa period na to. Either mas bata sa iba sa inyo or anak nyo mismo, kasi case to case basis. May iba na may anak na, may iba na wala pa. Kung baga sabihin nating dahil sa presence nung mga nabanggit kong tao o description, yun nga yung may someone na mas bata sa iba sa inyo or anak mismo ay pwedeng mag-open sa iba sa inyo sa topic ng growth or exploration. Kung di man ganon, sila yung maaring tumulong sa iba sa inyo kung paano mag-earn na extra money. Parang dahil sa kanila, doon sa nabanggit kong description kanina, sila yung parang magbibigay ng information tungkol dun sa extra income or kung paano magkakapera. Parang dahil sa kanila kakaroon ng info yung iba sa inyo kung paano yun nga magkakaroon ng extra money. Or magiging open sa topic ng career. Sabihin natin may iba sa inyo na walang work, pero dahil sa halimbawa lang nagigipit at kailangan ng pera para sa mga anak, mapipilitan yung iba sa inyo na mag-work o kundi man literally ganon na maging employee, ay maging business minded. Ganon ang dating.
Iba pang senaryo. Ibang senaryo sa period na to, may iba sa inyo na may anak na para bang mag-e-excel siya sa studies niya. So, paano yun? So, tatas grade niya sa period na to, or magiging somewhat leader, o pupurin siya dahil sa skill niya or sa pagiging responsible. So, pupurin siya ng teacher niya at magiging role model yung anak sa period na to, ganyan. Or again, tatas grades niya sa period na to, pwede rin. Na para bang may ma-achieve yung anak. Sa period na to, yun lang naman naisip ko, ano bang ma-achieve? Baka yun na nga. Tatas grade. Papasa ng exam. Ma-recognize sa kanyang talent, skill. Ma-appreciate siya sa school. Or hindi na siya magiging somewhat shy type. May makakapansin na parang unti-unting nabibuild nung anak yung self-confidence. So, again, case-to-case basis. Ngayon, kung walang anak, sabihin natin may work o wala, parang lalawakan ng iba sa inyo yung kanilang goal kung paano mag-earn ng money. So, sabihin natin magsa-sideline o mas magta-target ng better company o employer. Para bang ang main focus ng iba sa inyo sa period na to ay mag-earn ng money or ma-promote o mag-increase ang magkapera. Ano ba sabi ko kanina? Magkapera, mag-sideline, ma-promote, ma-increase ang salary. Basta parang pera yung iisipin. Pera, career. Yung iisipin ng iba sa inyo sa period na to. Doon lang iikot. So para yun sa mga single. Kasi dun sa Three of Wands, magiging somewhat visionary yung iba sa inyo. Yun nga, na parang maghahangad ng mas better salary, income. Sa period na to, na parang kung di kaya, agad-agad dun papasok yung vision, preparation, kung paano ma-achieve yung ganong scenario o perspective. Nine means career reading to or anak. Pero since dalawa yung page, may mag-encourage kasi sa iba sa inyo tungkol doon na parang mas mag-develop, mas maging better person, ganun mas maging good provider, mas galingan pa sa work. May someone na mas bata sa iba sa inyo or anak na parang bang magiging source of inspiration ng iba sa inyo para mas ma-achieve nila yung goal nila sa period na to or
mas maging magaling o galingan pa o mas damihan pa yung income nila, ganon. So yung anak or someone na mas bata sa iba sa inyo, yung magiging inspiration para maging mas good provider sa period na to, mas mag-earn ng money. Since career reading to, wala tayong extra clue. Okay? Kasi yung clue natin, doon ko lang ginagamit sa love reading. Anyways, since mabilis tayo natapos, punta tayo dito. Ano pang mensahe ang masasabi nito? So, sa part na to, dalawa lang yung kukunin ko. Dalawang card bawat spread para mabilis. Okay? Fast reading kasi to. So, random yung scenario na pwede nating makita dito na hindi ko nasabi kanina. Inconstancy. So, pag ganyan, inconstant, ibig sabihin, paiba-iba yung takbo ng pera sa period na to. So, hindi natin masasabi kung for the better ba o for the worse. Kasi pag ganito, hindi constant kasi mahirap eh. Hindi mo tansya ba yung magiging pera sa period na to? May times na mataas ang sales, may times na maliit. Yung dating dito, dahil nga inconstant, pabago-bago, paiba-iba. Maganda sana tong a lot of money. Kaya lang natabihan siya ng inconstancy. Na para bang since paiba-iba, magiging somewhat problem siya sa period na to. Dahil hindi mo tansya nga eh. Anong kapalaran ng pera ba? Takbo ng pera. Pero may chance din na magalaw ng iba sa inyo yung kanilang ipon dito. So, para yun dun sa mga tao na hindi pa nangyayari. Itong sinasabi kong paiba-iba yung sitwasyon ng pera. Pero kung sabihin nating may problema na, nangyayari na to, may problema na yung iba sa inyo sa topic ng pera, dun may pagbabago. So, kung disappointed sila sa topic ng pera dito, papasok yung a lot of money sa nangyayari na. Doon siya magiging positive reading sa nangyayari na. Nasad na ba? Sad na sila sa pera nila. So, kung nangyayari na yan, nasad na sila sa pera nila, takbo ng pera. Doon may pagbabago in a way na magkakaroon sila ng pera. Kakapera sila, in short. Magiging somewhat lucky sila. Pero ibang senaryo, beware. Sabihin natin, hindi pa nga nangyayari. Doon siya magiging negative. So, paano magiging negative?
may mga luho na yun, doon mapupunta yung pera, yung mga hindi naman importante, kumbaga nabili sa period na to, kaya ayun, pwedeng magalaw yung savings o yung pera na para dapat sa mga babayarin. O sabihin natin magkakapera pero nilipad lang ng hangin kasi nga baka nga mapunta sa luho or pagbili ng mga hindi naman importante. Anyways, punta tayo sa susunod. Beware na lang. Ito maganda, reconciliation, pero itong susunod tingnan natin. Ito maganda in a way na posible ang reconciliation sa relationship. So, sa madaling salita, may mga mag-ex na maaaring magkabalikan pa sa period na to, or kung di man literal na ex, sabihin natin nag-away yung mag-asawa, mag-jowa, di pa naman sila literally hiwalay, nag-away lang recently, magkakabati pa yan. Nandito nga ang reconciliation. So again, ang topic natin ay romance, love. So doon siya applicable. Yung reconciliation sa romance, doon lang. Hindi siya applicable doon sa ka-workmate, friendship. So again, doon lang siya sa romance, at dahil nandito yung clue na love. Ayun. May waiting tayo. Uwido. Well, sa ganitong case may inaabangan o ina-expect yung iba sa inyo, pero for some reason hindi mangyayari at madi-disappoint sila So again, may mina-manifest yung iba sa inyo, wini-wish o ina-expect na something sa period na to, pero for some reason di mangyayari nga at madi-disappoint sila. Sad to say. Ano kaya yun? Para lang may idea yung iba sa inyo. Tungkol saan yun? Ano ba yun? Greediness. Teka lang. Sun. Teka. Kasi sabi ko kanina, reconciliation, di ba? Posible. Reconciliation ay posible kung walang kinalaman yung pinag-awayan sa greediness, selfishness. Sabihin natin paiba-iba ng desisyon. May someone na paiba-iba ng desisyon. Or sabihin natin ang pinag-awayan ay may someone na impatient or mainitin ang ulo, or papasok din to sa problema na may someone na palaging naghahanap ng gulo, laging nagre-research, nag-investigate. So kung yung pinag-awayan ay may kinalaman doon sa mga sinabi ko kanina, hindi posible ang reconciliation. Okay? Doon siya papasok. Kasi ito renewal kaya ko nasabi reconciliation possible din dito sa part na to. So, dito itong sun. So, pwedeng may someone na naging egotistical, ganon. So, again, kung ang pinag-awayan ay base dun sa mga sinabi ko kanina, malabo yung reconciliation. Ibang scenario,
sabihin nating may iba sa inyo, whether kayo mismo to or ibang tao na para bang sarili lang nilang happiness ang iniintindi nila. Kumbaga, hindi nila naiisip yung consequence ng magiging action nila. Example, may iba sa inyo or ito yung someone else. So, pag sinabi mong someone else, third party, na para bang may pinaghihiwalay siya eh. Yung jowa niya at yung original. Hindi yan mangyayari sa period na to kung inaasahan niya na yun nga, maghiwalay na ba yung jowa niya at yung original. Hindi posible sa period na to. Kasi parang may hinahangad, ine-expect yung tao dito na negative. Kumbaga, yun yung gusto niyang mangyari pero hindi nga mangyayari. So, whether may iba sa inyo or ito yung third party, kung present na talaga. At yun nga, kasi may someone na gustong sirain yung relasyon. Ito, papasok na kasi dito yung commitment. Ito, greedy kasi ito egotistical or selfishness. So, niyang sirain yung relasyon. Ewan ko kung sino to, whether literal na third party or kapamilya na gustong sirain yung kaanak nilang mag-asawa. So, case-to-case basis. Pero hindi nga mangyayari yon. Sa period na to. Ine-expect nila maghihiwalay na eh. Pero hindi mangyayari. So, sa madaling salita, may enemy yung iba sa inyo. Or, ewan ko, baka sila mismo yung enemy na naghahangad nga ng hiwalayan. May ina-expect sila maghiwalay pero hindi mangyayari sa period na to. Ngayon, di ba tayo dito sa huli? Ito yung huling deck. Dalawang card lang din ang ilalabas ko dito para mabilis. So, sa period na to, walang masama. Napasayin din ang sarili. Lalo na kung sa tingin nila ay hindi na nila naasikaso ang sarili nilang happiness at lagi nilang binibigyan ng importance ang kapakanan ng ibang tao. So, sa period na to, it's about time na ibalik naman sa sarili yung happiness na ibinibigay nila sa iba. Kasi may case na ganun, di ba? Sobrang selfless. Minsan sila yung nagiging kawawa sa bandang huli dahil kakaisip nga ng kapakanan ng ibang tao. Di ba nangyayari yan sa totoong buhay? Bigay ka ng bigay sa ibang tao hanggang sa darating yung panahon na yung akala mo tutulungan sila nung tinulungan nila. Ang ending, hindi sila tinulungan. OMG. Kaya pag ganun, dapat may limitation. So, sa case na to, ganun. It's about time na sarili naman nila ang intindihin nila sa period na to. So, again, case-to-case basis, may iba na ganun ang na-experience, may iba na hindi. May iba na sa kakilala nila tumama yung reading. Anyways, tayo dito sa susunod. Huling spread na to. Dragon, fierceness, horse read. Fierce. Ito, ang dating sa akin,
walang masama na bigyan din ng importance yung freedom. May iba kasi sa inyo, whether sa inyo mismo to na nangyayari or sa kakilala nyo na para bang may kumukontrol sa kanila, minamanipulate, ginagaslight, binibrainwash, na para bang it's about time na kumawala na sa ganong sitwasyon, maging fierce na bigyan ng importance yung freedom. Or it's about time na ipaalam sa parang abuser kasi to. May abuser yung iba sa inyo. Paalam dun sa abuser nila or dun sa kumukontrol sa kanila na mahalaga din na magkaroon kayo ng freedom yung iba sa inyo, na kailangan nyo rin mag-isip para sa sarili nyo, na yun nga, magkaroon ng time para pahalaga ng freedom. Kasi parang nasasakal yung iba sa inyo dito. Wala silang way para kumawala, whether natatakot sila or nagisunod-sunuran. So again, natitake advantage yung iba sa inyo. So pag ganun, dito papasok yung fierceness. It's about time na magkaroon ng boundaries at pahalagahan ng freedom. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.